Excited si Joseph, paglapag na paglapag pa lang niya sa runway ng NAIA. Kagagaling lang niya sa Palawan kung saan nilipad niya ang isang business tycoon na kilala bilang isa sa pinaka-eligible na bachelors ng bansa, kasamang napapabalitang girlfriend nito na isang magaling na ballerina. Nabanggit ni Megan na paborito nito ang dancer at kinuha niya ito ng autograph. Paglabas ng eroplano, agad niyang nilabas ang cellphone para tawagan ang dalaga. Hello? Boses ng isang babae ang sumagot, pero hindi niya kilala iyon. Kinailangan tuloy niyang silipin muli ang screen ng telepono para siguraduhin hindi siya nagkakamali ng pag-dial ng numero. Megan? Alanganin siyang nagtanong. Is this Joseph? Balik nito. Yes, pwede kong makausap si Megan, please? Tumigil muna siya sa paglalakad para sumilong sa isa sa mga bukas na hangar. Tumitindi ng init ng araw dahil patanghali na. Ay, si Luwan to, friend ni Meg. Nasa itaas siya. Grabe ang lagnat. Naulanan kasi kagabi, tapos natuyo sa katawan niya yung damit niya. Nabahala siya. Naalala niyang sinabi nito, bihira naman to kung magkasakit, pero matindi kapag tinamaan. I'm kinda worried actually. Nagpatuloy sa pagsasalita ang babae sa kabilang linya. Kasi kailangan ko nang umalis in a while at wala siya makakasama dito sa bahay. Hindi ko sure kung kanino ko siya pwedeng ipagbilin kasi day off ng maid niya hanggang bukas. Tapos parang wala ding tao sa kabilang bahay, dun sa tita niya. Well, papunta ako dyan kasi ngayon, sabi niya bago siya muling masingitan ito. Oh my God, you're such a lifesaver. Saan ka magagaling at saka pwede ka bang magstay dito until like early evening? Kailan ko lang kasing umuwi sa Antipolo, tapos babalik na lang ako? Yeah, sure, I'm on my way. Madali siyang sumakay ng kotse para puntahan si Megan. Manggagaling lang ako sa Pasay kasi kakalapag ko lang from Palawan. Nasa airport pa ako. May kailangan ba si Meg? Pwede akong dumaan ng grocery or ng restaurant at drugstore. Pabili na lang ng kahit fruits, eggs, noodles saka tinapay, tsaka nga pala paracetamol at amoxicillin. Okay, sige. In-start ng kotse. Be there soon. Bumili siya ng lahat ng pinagbilin sa kanya. Pagkatapos, paharurot siyang bumaybay ng daan, papunta kina Meg. Siya lang ang magbabantay dito magdamag. May first aid training siya, at saka makakatulong kung siya ang naroon kaysa kay Luwan. Bukod pa sa talagang nag-aalala siya, at hindi rin mapapakali kung hindi niya to mababantayan. May pagpapalitan pa naman siyang damit sa trunk ng kotse. And anyway, it's weekend, at wala siyang importanteng gagawin sa bahay. At kung meron man, mas importante naman si Meg sa kahit anong naghihintay sa kanya. May malamig na dumadampi sa noon niya, kaya nagising si Meg. Nang magmulat siya, ang nag-aaralang mukha ni Joseph ang nakita niya. Hey, kamusta ng pakiramdam mo? Nakaupo ito sa gilid ng kama. Nakangiti. Better than kanina. Ginantihan niya ang ngiti nito. Akala ko nasa Palawan ka. Dumating ako kaninang umaga. Kaninang umaga? Napakunot ang ron niya. Anong oras na ba? Almost 6 na ng gabi. Muli nitong itinubog ang face towel sa bowl ng malamig na tubig na may alcohol. Tumingin siya sa direksyon ng bintana. Dumidilim na nga. Anong oras ka dumating dito sa bahay? Bago magtanghali, andito na ako. Inabutan ko pa si Luwan na nagdiligpit ng breakfast nyo na halos hindi mo daw kinain. She shivered sa naalalang breakfast. Matapos dunokay ng 2 kagat ng toast na pinahiran ng butter at 3 lagok ng gatas, nag-give up siya. Isusuka niya na kung may susunod pa roon. Pagkainom niya ng gamot, nawala na siya ng ulirat. Tapos, nagpatuloy ito nagkwento habang pinupunasan ng mga braso at kamay niya. Nung pinapakain naman kita ng lunch, humigop ka na ng 3 kutsarang soup, tilulugan mo na ulit ako. Buti nga nagising pa kita para makainom ng gamot eh. Lunch? Hindi niya naaalalang kumain siya ng lunch at all. Yup. Inaplos ito ang kanyang buhok. You don't remember? Umiling lamang siya. Pagkatapos napansin niyang iba na ang suot niya kaysa ipinantulog ng nakaraang gabi. Peps? Tumingin siya mula sa binata, sa damit at pabalik mula sa binata. Sino nagpalit ng damit ko? Pilyong kumistap ang mga mata nito habang marahang nag-chuckle. Nanlaki ang mata niya. Dear Lord! Di yata't nasobrahan na siya nito nang hindi niya naman malaman. Peps! Nagpapanik na hinatak niyang kumot para itatakip sa sarili hanggang sa leeg.
Binihisan ka ni Luan bago siya umalis dahil basang-basa ka na ng pawis. Dumukwang to para lapatan ng halik ang noon niya. Masyado ka namang praning. Ay, ano ba yun? Anong oras daw babalik si Luan? Sinubukan niyang maupo pero wala pala siyang lakas gawin yon. Gumaywang siya at muntik pang mahulog sa kama. Napakatigas ng ulo naman. Inalalayan siya nito para muling mahiga. Sabi ko kay Luan wag nang mag-alalang bumalik dito kasi pwede namang ako na magbantay sa'yo. Bantay mo na rin sana pati puso ko. Mariosep, hindi pa yata nagbe-break ang lagnat niya. Nagdedeliryo pa ang pag-iisip niya. Sigurado ka? Sabi niya finally, while she peeped at him through her lashes. Baka machismis tayo at makarating to sa hindi dapat makabalita. Napakulot to ng noo. Ha? Ano naman machismis tungkol sa atin? At sino naman ang iniiwasan nating makarinig ng chismis? Ewan ko lang. Again, huwag magsasalita kapag maaari kang ma-implicate sa sasabihin mo. Bakit parang may alam ka na hindi ko alam? Pinaningkitan siya nito ng mga mata. May itinatago ka bang boyfriend? Huy, wala no? Umiling siya bago niya naalala. Hindi pala dapat niya ginagawa ang ganon kapag may sakit siya dahil mahihilo siya. Oh, wala pala Inagod nito ang ulo niya. Hindi pa ba tayo magdi-dinner? Inigit niya ang kumot para ipantakip sa mukha. Inawakan nito na mahigpit ang dalawang kamay niya. Meg? Wala akong ibig sabihin. Iniiwas niyang tingin dito. It is just a generalization. I mean, di ba ako na nakatira dito? Tapos wala namang chaperon? Tapos magkaibigan tayo? Pero wala naman tayong relasyon pero dito ka matutulog sa bahay ko. At marami tayong common friends na po pwedeng mag-conclude ng kung ano-ano sa pagstay mo dito. At nakakatakot pa na baka makarating kay... Mabuti na lamang. Nakuha niyang takpa ng bibig bago niya masabi ang dulo ng litanya. Tumitig lang to sa kanya. Nakakrus ang mga bisig sa harapan ng dibdib. Kahit pala may sakit ka, ang bilis mong dumaldal? Yumuko siya dahil ayaw niyang salubungin ang tingin nito. May narinig ka tungkol sa amin ni Grace. Tama ako? He held her chin between his thumb and forefinger and turned her face to look into her eyes. God! Bakit ba kung tumitig ang lalaking to? Parang nahuhubaran na ako. Nagbuntong hininga siya. Gaya ng payo ni Luan, itinanong niya, ano ba talagang meron between you and Grace? Ano bang nasabi sa'yo? Well, she sunk deeper into her pillows. Wala ba kayong relasyon? I mean, hindi ba kayo? I mean like boyfriend-girlfriend. I mean, Meg, I got it the first time. Napangiti ito sa katarantahan niya. Huminga to ng malalim bago mahinang tumugon. She is a friend. Who's showbiz? Labas sa ilong ang sagot. Mabuti na lang hindi niya sinabi yun ng malakas. May sakit siya, oo, pero hindi naman siguro siya nagdedeliryo para hindi mapansin na parang may mali sa ekspresyon sa mukha nito habang sinasabi sa kanya na wala tong ugnayan kay Grace. Parang may ayaw aminin. Can we have dinner na? Naitanong na lamang niya. Humahapdi ng sikmura niya dahil sa gutom. Tumawa to ng malakas. Ang cute-cute mo. Mas okay sana kung sinabi nitong maganda at sexy siya. Pero pwede na rin yung masabihan ng cute. So, anong food natin? May niluto si Luan na sopas kanina. Tumayo ito pang manlalabas na ng kwarto. I will go down para painit. Tapos dadalhin ko na lang dito. Peps, sa baba na lang tayo. Kumain para hindi na hassle para sa'yo. Muli niyang hinilang sarili pa upo. Sinabi mo bang kaya mong maglakad? Tumigil to sa pagpihit ng doorknob. Oo naman. Inawin niyang kumot para mailapat ang paa sa sahig. Right. Obviously, hindi to naniniwala. Diba kanina lang, muntikan ka lang malaglag sa kama? Gumalaw ang bibig niya para muli sana magprotesta pero walang boses na lumabas doon. Buhati na lang kita. Lumapit to sa kanya at inilagay ang bisig sa likod niya. Wait! Pigil na rito. Natatakot ka ba na baka mabitawan kita? Natatakot ako na baka hindi ko na gustong bitawan mo ko? Sige na nga, try muna natin. Pinagbigyan siya nito, holding out his hand to her to help her stand. Hindi niya sinasadya o baka naman sinadya niya talaga, pero hinang-hina ang mga tuhod niya. Pagtapak pa lamang niya sa sahig, bumigay na agad ang legs niya. Sinabi ko na sa iyo Anito sabay buhat sa kanya. Hindi ko naman nakalain, posibleng manghina ng ganito after only a day of fever. Diyos ko po,
Parang gusto ko nilang ganitong pwesto ko forever eh. She could breathe in his scent at naliliyo siya sa epekto noon sa kanya. Gusto niyang haplusin ang mukha nito. Gusto niyang maramdaman ang lambot ng buhok nito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Gusto niyang maranasan kung anong pakiramdam ng mga labi nito sa kanya. See? Magaan ka lang naman eh. Tumungo to sa direksyon ng pintuan. Kaya mo naman sigurong pihitin yung doorknob, ano? She did. Pagkatapos napatingin siya sa mukha nito. Agad niyang naramdaman ang pag-iinit muli ng katawan at alam niyang hindi lagnat ang pinagmumulan niyon. In those few seconds na nagkatitigan sila, nakita niya sa mga mata nito na marahil sa kaparehong kislap na napansin ni Luan sa litrato sa kanyang desktop. There was something there that I said he felt something for her. Sa sandali ring iyon, bumulong ang puso niya at sigurado siyang narinig nito iyon. I love you, Joseph. Akala niya tutugunin nito ang magic na kanilang pinagsasaluhan dahil biglang naging intense ang pagkakatitig nito sa kanya. Kaya lang kumurap siya. Gutom na rin pala ako, nasabi lang nito bago pumanaog. Nakatitig sa malayo si Joseph habang nakaupo sa barandilya ng terrace sa labas ng kwarto niya. Nakatuon ang mga mata niya sa malawak na bakuran ng kanilang bahay sa Valle Verde, pero tila hindi niya nakikita kung anong meron doon. Sa ilang minutong ginugol niya sa kinapopwestohan, paulit-ulit binubuhay ng isipan niya ang mga kaganapan nung naglagay siya sa bahay ni Megan para alagaan to. Noon lang siya nakaramdam ng ganon ka-intense sa damdamin sa tanang buhay niya. Pati sarili niya natatakot. Madalas niyang nahuhuli ang sarili, nakatitig dito, which he could do freely dahil madalas tong tulog, gawa ng mga gamot na iniinom nito. It was as if he could not seem to get enough of her. He wanted to feel her hair between his fingers, wanted to feel how soft and warm she would be beside him. He wanted to know how it felt to kiss her and make her sigh with pleasure. He felt like a friggin' pervert. Alam niya magugustuhan niya ito, nung una pa man niya itong nakilala. She was beautiful and witty, and had the most disarming smile. At kahit sa una tila may thought bubble ito nagsasabi, I like you, pero friends lang tayo. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, nabubuhay ang pag-asang baka her interest in him was not as platonic as she projected. There were signs, tulad kapag nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya. Bigla lang itong titingin sa ibang direksyon at natatarantang iibahin ang topic na kanilang pinag-uusapan. Minsan naman sinurpresa niya ito ng pagbisita sa opisina nito. Napadaan lang siya talaga. O sinadya nga ba niyang dumaan dahil medyo masalimuot umikot sa Makati, samantalang po pwede naman siyang mag C5 mula Nichols hanggang Pasig. Dinalhan niya to ng paborito nitong kape at cake mula sa Gloria Jeans. At the sight of him, napansin niya umiba ang kinang ng mga mata nito kahit pigil sa kilos at salita na natuwa ito sa pagdating niya. Nang gabing manood sila ng Mamma Mia at kailangan niyang iwan to para itong maiiyak kahit sinabi nito, walang problema ang pag-alis niya. Di pa siya nakakalayo, nilungon niya ito, and in the darkness he saw her eyes almost willing him to come back sa kabila ng ngiti at pagkaway nito sa kanya. He almost did, actually. God, sobrang guilt ang nararamdaman niya. Nang manggaling siya noon sa bahay ni Grace, wala pa man silang relasyon ni Meg, pakiramdam niya, pinagtaksilan niya na to when he gave in. Before Megan, he never really thought there was anything wrong sa pag-indulge sa casual sex. Nung gabing may sakit si Meg, nang buhat niya ito bago sila bumaba sa komedor, he felt, rather than heard, her says she loved him, bago siya tuluyang nalunod sa mga mata nito. But it felt really good to hold her like that. It felt so right. Parang, she was really made to be in my arms. Kaya nang sumunod na araw, that memorable morning, bago niya ito iniwan para umuwi, di niya na napigilan ang sarili niya. Kuya Peps? Naulinigan niya ang boses ng bunsong kapatid mula sa pintuan matapos tong kumatok. Iniabot nito ang wireless phone sa kanya. Telepono, Grace daw? Thanks, Jerry. Nginitian niya to. Huminga muna siya na malalim bago sumagot sa tawag. Hi, Grace. Pilit niyang maging masaya sa pagbati rito. What's up? Bakit di kita matawagan the last 2 days? Malumanay lang ang boses nung nasa kabilang linya. Pero dahil kilala niya ito, alam niya hindi simpleng tanong lamang yon. Binantayan ko si Megan. May sakit siya eh. Tapos walang ibang tao sa bahay nila. Oh, so may sakit din ba ang cellphone mo? Wala akong dalang charger.
Naubusan siguro ng battery. Paano kung may importanteng tumatawag sa'yo? Kung matter of life and death? Patuloy nitong pag-i-interrogate. Alam dito sa bahay kung nasan ako. If there was any emergency, alam nila ang number ni Meg. Sinuklay niya ang kamay sa buhok habang pinipigilan ang sariling mapikon. Baka dapat ibigay mo rin sa akin ang number na Megan na yan para kapag nandun ka matatawagan pa rin kita. Muli siyang huminga ng malalim. No way, sabi ng isip niya. Grace, nagkataon lang na drain ang battery ng cellphone ko kaya hindi mo ako makontakt. Excited pa naman ako kasi nagpunta ako Macau over the weekend and I have great news tapos ang narinig ko lang, the subscriber cannot be reached. Grace, bakit ka tumatawag? Matigas ang boses niya pero hindi naman siya galit. Hindi pa. Ang sungit mo, Peps, ha? Bakit ka ganyan? Dati-dati hindi mo naman ako sinusungitan. Nagsimulang mabasag ang boses nito. Look, if you don't want to talk to me, bakit di mo nalang sabihin outright? Grace, ano ba yung pinagsasabi mo? Malumanay ang boses niya pero malayo yon. Sa nararamdaman. Kung ayoko makipag-usap sa'yo, di sana pinasabi ko sa kapatid ko na wala ako dito? Sobra ka ng impatient ngayon. Ganyan pala ang konsepto mo ng paglalambing? You're whining, Grace, at di gaano nakakatuwa. See? Lalong tumining ang boses nito. Now you're being sarcastic naman. Ulit, Grace. Bakit ka nga ba tumawag? Magre-reunion ng mga kamag-anak ko in 2 months. Malamang magpapacharter na lang kami ng flight. Punta ka naman dito. Pag-usapan natin kung paano arrangements at kung anong pwedeng isuggest na itinerary. Ngayon na? Hindi ba pwedeng pag-usapan natin sa phone? Pep, sige na, please. Pwedeng pag-usapan natin sa phone? I also need to show you some contracts. Baka pwedeng ipakiconsult kay Tita Marites yung mga clauses na nakasulat sa hindi ko masyado maintindihan. And I need those para sa renewal ng contract ko with the Cantas. Si Marites si Juko, ang kanyang ina, ay isang lawyer. Huminga siya na malalim. Sige, give me about an hour. Nakalumbaba sa mesa si Luan ang dutan nito ni Megan. Lunch break noon at dahil nasa Makati at the time ang kaibigan, nagsabay na silang kumain. So, girl, magaling ka na talaga? May ngiti sa mga mata nito na hindi niya gaanong maintindihan kung para saan. Oo naman, kumaway siya sa isang waiter. Buong panahong may sakit siya, hindi umalis sa tabi niya si Joseph, maliban na lang kapag nasa banyo siya. Kahapon lang to ng hapon umuwi na makasiguro na kaya niya nang tumayo at kumilos mag-isa. Besides, naroon ang maid niya at mahigpit tong pinagbilinan ng binata na wag munang umuwi kahit hanggang kinabukasan lang para may magbantay pang muli sa kanya sa gabi. Sabi ko na, magaling akong pumili ng doktor mo eh. Sumandal to sa upuan at naghalokip-kip, looking really smug. Naramdaman niya ang pag-iinit ng katawan. Mabuti na lang di siya marunong mag-blush dahil otherwise, mahuhuli siya ng kaibigan sa sinesekreto. Not that balak niyang maglihim ng katotohanan. Gusto lang muna yung suloy ng alaala hanggat pwede. Kahapon lang ba yun ng umaga? At muling nanariwa sa kanyang isipan ang mainit na nagpong nagnari sa kanila noong nakaraang umaga. Grabe naman ang turn of events. Kung sa tug of war, parang lumalamang si Megan laban kay Grace sa paghila sa puso't damdamin ng binatang si Joseph. Sa susunod na kabanata, sabay-sabay nating samahan si Megan sa kanyang pagpa-flashback. Maraming salamat po.